Isang foreign terrorist network ang nag-impluwensya umano sa isa sa mga batang suspect sa malagim na school shooting sa Tacloban. Kasunod nito, muling nabuhay ang panawagan ng mga naulilang magulang na ibaba ang age of criminal liability. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Naimpluwensyahan ang Tacloban school shooting ng isang malateroristang online network sa US. Yan ang isa sa initial findings ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Rison Tiveros. Ang grupo ay tinaguriang 764 na matagal nang binabantayan ng foreign authorities. Target daw nito ang mga vulnerable na kabataan online. Ginagamit daw ng ilang miyembro ng network ang online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox para makapag-recruit ng mga kabataan. Matatandaang ang isa sa dalawang sospek sa Tacloban shooting ay lulong umano sa Gorebox. Kinakaibigan daw ng grupo ang mga bata, binibigyan ng sense of belonging bago tuluyang hikayating gumawa ng mararahas o mapanganib na aktibidad. Tinuring na ang 764 ng Canada bilang isang terrorist group habang ang US authorities naman ay inilarawan ito bilang national security threat. Natukoy sa isang independent review ang isang Facebook profile na ginamit umano ni alias Nash, isa sa mga sospek. Pagkatapos ng pamamaril, nakatanggap umano ang account na ito ng comments of support at naguutos na burahin ang mga ebidensya niya sa Discord, Reddit at Telegram. Isa sa mga nag-comment ay si Cedric Rizanov na tinuturing bilang adult groomer ng minor suspect. Naipasa na sa National Bureau of Investigation ang initial information na ito para sa mas malalim na verification. Higit isang linggo matapos ang insidente, nanawagan si Jeneline, ina ng isa sa mga biktimang nasawi, na pababain na ang minimum age of criminal responsibility. Hindi raw sapat ang kasalukuyang batas para panagutin criminally ang minor na nakapatay sa kanyang anak. Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din nakarapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Umami naman ang pulis na tiyahin ni alias Nash na pilit daw kinuha ng sospek ang baril niyang ginamit sa insidente. Naka-lockdown noon ang bahay niya bago ang shooting, pero pinasok ni alias Nash ang bintana at sinira umano ang plastic locker kung nasaan ang baril. Nag-iisa lang daw ito kaya ito natunton ng kanyang pamangkin. Yung standard po is yung safety vault. But it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time. Si alias Nash binaril din sa likuran ng isang best friend pala niya. Ayon yan sa ate ng biktima. Hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Dito siya nabaril sa likod, tas tumagos dito, tas natamaan yung dito niya. Sa salaysay naman ng ama ng isa pang sugatang si Kay, tumagos sa binti niya ang bala. Si Kay ang isa pang nagsara ng pinto ng isa sa mga classroom na nakapagligtas sa mas marami pang mga estudyante. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Tinitingala raw ng menor de edad na sospek sa Tacloban school shooting ang kanyang tiyahing pulis. Ito ang sinabi ni Police Staff Sergeant Arla Pasencia sa Senate hearing ngayong araw, kaya niya dinala doon sa firing range ang pamangkin na si alias Nash. He wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range. Bagamat hindi iligal ang pagdadala ng bata sa isang firing range, pinuna ng mga senador na dapat iniiwasan ng mga kawani ng gobyerno ang exposure ng mga kabataan sa baril. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.